Kailan lang nangyari ang ganyang mga bagay? Ani Lolo Ute. Ako man ay nagtataka sa sinasabi nilang halimaw. Walang halimaw sa wawa, ngunit hindi maiwasang hindi magbintang dahil marami na ang namamatay na tao. Nagkatinginan sina Gino sa sinabi ng matanda. Totoong noon pa, bata pa ako. May nagbubuwis na ng buhay dyan. Pagpapatuloy ni Lolo Ute. Pero hindi kagaya ng mga nakaraang na biktima ng wawa. Tulad ng ilan ay nasaksihan ko ang pagkuha ng mga bangkay sa wawa. Matagal na ako dito. Dito na ako pinanganak at nagkaisip. At tinitiyak ko sa inyo na hindi halimaw ang pumapas lang. Natahimik ang matanda. Gayon din ay nanatili ring tahimik ang buong barkada. Nagpapakiramdaman sila. Naroon silang nakaupo sa kawayang sahig ng kubo. Paminsan-minsan ay sinisipat ni Kiko ang dala niyang tape recorder upang matiyak na nakarecord ang sinasabi ni Lolo Ute. Saglit na tumayo si Lolo Ute at kinuha ang palanggana. Kumuha rin ito ng plastik na tasa at sumalok ng tubig mula sa tapayan. Sinalinan niya ng tubig ang palangganang inilapag sa hapagkainan. Lumakad ulit si Lolo Ute at dinukot ang isang puting kandila at posporong nakaipit sa sawaling dingding. Pagkatapos ay muling bumalik ang matanda sa kinauupuan. Lolo, alam niyo ba kung sino o ano ang pumapatay sa wawa? Lakas loob na tanong ni Joe habang maiging sinisipat sa kanyang video camera ang matanda. Malalaman natin, malalaman natin. Mahiwagang sabi ng matanda habang sinisindihan ang hawak na kandila. Pumikit ang matanda at umusal ito ng panalangin sa wikang hindi nila maintindihan. Tila nakikipag-usap ito sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga engkanto o kaya'y sa mismong makapangyarihan sa lahat. Sino ang pumapatay? Ano ba siya? Halimaw ba siya? Usal ni Lolo Ute habang pikit ang mga matang itinapat sa tubig ng planggana ang kandilang may sindi. Nanginginig ang mga kamay ni Lolo Ute. Taimtim siyang nakapikit na punong-puno ng konsentrasyon. Habang ang nalulusaw na mga kandila ay patuloy sa pagpatak sa tubig ng planggana. Unti-unti, bumubuo ng puting hugis ang mga patak ng kandila na lumulutang sa tubig. Maya-maya pa'y natapos na si Lolo Ute. Hinipan niya ang kandila at itinabi ito. Tiningnan niya ang namuong hugis sa tubig ng planggana. Ano to? Kunot noong tanong ng matanda. Sabik na dinukwang naman ng lahat ang hugis ng kandila na lumulutang sa loob ng palanggana. Kapag dakay kinuha ng matanda ang naihugis na kandila, ang hugis ay malapad at mahaba sa bandang ibaba na parang may mahabang daliri na nakabukas. Parang kamay, Lolo. Excited na wika ni Boging. Oo nga, parang mga daliri na mahabang kuko. Dugtong naman ni Kiko. Kung mga daliri yan na may mahabang kuko, kung gayon ay totoo nga may halimaw. Halos pasigaw na wika ni Pancho. Ano sa tingin niyo, Lolo Ute? Sabik na tanong ni Gino. Parang hindi ho kamay, parang iba. Dugtong pa nito na tinanganan ng hugis na bagay at pinagbali-baliktad na sinuri. Habang si John naman ay patuloy sa pagkuha sa kanila ng kanyang video camera. Nang i-close up niya ang hinugis na kandilang hawak ni Gino ay natsyempo naman na naitayo ito ng kapatid. Nakilala niyang hugis. Kuya, ang puno! Sabik na wika ni Joe. Anong puno? Tanong naman ni Gino sa kapatid. Ayun! Yung punong yun! Sabay turo ni Joe sa higanting balete. At hinilaan niya ang kamay ni Gino na may hawak na inuhugis na kandila at itinapat sa gawi ng puno at ikinumpara. Di ba parehong pareho? Excited na tanong ni Joe sa pagkadiskubre. Oo nga no, halos pasigaw na tugon ni Gino. Lolo, yung puno ang kawangis, sigaw ulit ni Joe. Ang lahat ay nagkagulo sa tapat ng bintana na tinatanaw ang puno ng higanting balete. Ikinumpara nila ito sa hugis ng kandila sa tubig. Imposible! Mahinang wika ng matanda sa sarili. Nasa mukha niya ang pagkalito at hindi makapaniwala. Imposible! Muling bulong nito. Bakit, Lolo? Bakit ho imposible? Tanong ni Gino. At ang lahat ay muling napaamang ng tingin sa matanda. Sa mukha nila ay mababasa ang pagtataning at pagtataka. Bakit nasabi ni Lolo Uti yun?
May alam ba ito tungkol sa puno ng palete? At kung mayroon, bakit ito naglilihim? Umiling-uling na lang si Lolo Ute na tinungo ang kanyang papag at doon na upo. Kitang-kita ni Gino ang kakaibang kislap sa mga mata ni Lolo Ute habang tinatanaw sa labas ng bintana ang puno ng balete, lalo na ang mga ugat na nagsisilbing yungib. Lihim na pinag-aralan din ni Joe ang naging kakaibang kilos ni Lolo Ute at nagkatinginan ang magkapatid. Wari ay sinasabi nila sa isa't isa na mayroon pa pala silang hindi natutuklasan sa matanda. At sa palagay nila, itong huling aksyon ng matanda ay nag-build sa kanila sa pintuan ng misteryong tinutuklas. Inilapit naman ni Kiko ang tape recorder sa dako ng papag. Ang alam ko'y napatay ko na siya. Marahang wika ni Lolo Ute na dinalingid sa matalas na pandinig ni Gino. Nagkuyom ang kamao ni Lolo Ute. Tila galit, tila nang gigigil. Ngunit sa mga mata ng matanda ay mababasa ang pagtanggap ng pagkatalo. Umiling-uling muli ang matanda. Wala na, matanda na ako. Wala na ang lakas ng aking kabataan. Wika ni Lolo Ute habang hindi nito namamalayan na dumadaloy na ang kanyang luha. Parang gusto na ring umiyak ni Joe dahil sa naging kaawa-awang itsura ni Lolo Ute. Nahiya tuloy si Joe dahil parang naging kalabisan na tuloy sila roon sa biglang pagbabago ng matanda. Nang hinarap niya si Gino para sabihin magpaalam na sila ay nagulat sila sa kakaibang kislap ng mata ng kapatid. Kung hindi lang kasi nagpapigil si Gino ay mahahayag na ng tuluyan ang kanyang inililihim na pagkagalak. Pero kahit na anong gawin niyang pagpipigil ay nahalata rin ito ni Joe. Bakit kuya? Nagtatakang bulong ni Joe. Marami pang sasabihin sa atin si Lolo Ute. At sa malamang ay uuwi tayong may pasalubong pa sa daddy. Pabulong ding sagot ni Gino. Anong ibig mo sabihin kuya? Muling tanong ni Joe. Inilapit pang maigi ni Gino ang kanyang bibig sa tainga ni Joe upang hindi marinig ng matanda ang sasabihin. Alam ni Lolo ang misteryo sa wawa. Alam niya kung sino o anong klaseng halimaw ang nasa wawa. Ha? Sigurado ka? Gulat na tanong ni Joe. Tahimik na tumango na lamang si Gino at hinarap naman nito sina Boging at Kiko na katabi ni Pancho. Inakbayan niya ang mga kasama at nag-usap sila ng tahimik. Alam ni Joe na sinabi ng kapatid sa tatlo ang suspetsa nito ukol sa matanda. Pagkuway, muling tiningnan ni Joe ang loob ng mga ugat ng higanteng balete na nagmistulang yungib. Nakadama siya ng biglang panlalamig na nagpakaba ng husto sa kanyang dibdib. Nang walang ano-ano'y may kumislap sa loob ng madilim na lugar na iyon. Natulala si Joe. Pigil ang kanyang hininga. Dahil kitang-kita niya na muling nakatitig sa kanya ang dalawang naglalakihan, matatalim at nagbabagang mga mata. Maraming salamat sa pakikinig. Ang kwentong inyong napakinggan ay hango sa sikat na 90s YA series na pinamagatang B1 Gang Adventure and Mystery Series, Book 1, Halimaw sa Wawa. Ngayon ay ginawang podcast series para muling bigyang buhay. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na chapter ng B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 1, Halimaw sa Wawa.